At bilang pagbibigay galang sa salita natin po pinakamamalang Panginoon, hallelujah, narito po ating pong pinagpalang mga aral, beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved Noel Braganza. Amen. Tayo po natin magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating itaas ang ating dalawang kamay. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po o Diyos sa oras na ito, Panginoon, sa pribilehyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na sa taglay naming kalusugan, kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po o Diyos. Tunay nga po, Panginoong Hesus, na ikaw ang aming dinadakila sa oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos, na ang aming mga ginawa, Panginoon, na sa unang aming pananambahan, na ito'y iyong nilangisan, Panginoon, at sa oras ng aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, dalangin po namin na ito'y langisan mo, Panginoon. Ngunit bago ang lahat, Panginoon, kami ay nagkakaisa, O Diyos, lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, patawarin mo kami sa aming pagsalangsang, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, O Diyos. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, sa ganang akin. Wala akong magagawa sa ganang akin, wala akong karunungan, at ako'y umaasa lamang sa iyong awa at sa habag. Maraming salamat po, O Diyos. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita, maging sa bawat makikinig, bigyan mo sila ng pangunawa sa oras na ito na maunawaan ang iyong dakilang salita, Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, ito'y pinapalayas namin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay sadyang talagang napakabuti po sa bawat isa po sa amin, dahil narito tayong muli na ating natupad ang sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 25. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, and of course, hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanilang mga beloved Almeida family, Almeida children, at sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw na kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin at sa ating maging webcast viewers, at maging sa ating mga newcomers. Kayo po ay welcome po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. At ating pong ihanda ang ating mga Biblia at ating mga ballpen at papel upang ating may take note ang ating pag-aaralan, dahil ito po ay napakahalaga po sa buhay ng bawat Kristiyano. And of course din po ating ihanda po ang ating mga sarili, dahil makikita po natin ang ating mga sarili sa ating pag-aaralan sa hapong ito. At ating pong buksan ang ating mga Biblia po dito po sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ako na lamang po ang magbabasa dahil medyo ang ating oras ay talagang napakabilis. Amen. Ang sabi nga po dito sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti
ang nakakasumpong noon. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. At tunay nga po na sa ating pag-aaral, mga minamahal, na ang salita ng ating Diyos ay talagang paulit-ulit lamang po, na ito ay laging inire-remind po sa atin, dahil talagang nakakalungkot isipin, mga minamahal, na talagang marami pa ring mga mananampalataya na mas pinipili yung malapad na daan. Amen. So ayon po dito sa ating nabasa, mga minamahal, may dalawang daan po dito, dalawang pintuan po, isang malapad at isang makipot na daan. Amen. At dito po sa ating nabasa, mga minamahal, na dito sa makipot na daan, mga minamahal, dito natin makikita kung saan payapa at ligtas ang ating kaluluwa. Amen. Panatag at ligtas ang ating kaluluwa habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At nabanggit din po dito, mga minamahal, yung daan na malapad, at maraming nagsisipasok doon. Ngunit sa kabila nun, mga minamahal, ay sa dulo nun pala ay kapahamakan. At dito na talagang maraming nakakapasok po dito sa malapad na daan. Amen. So alam mo natin yung makipot na daan, yung makipot na pintuan, na sa kabila nun, sa dulo nun, mga minamahal, ay ang ipinangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. At ating pamamagatan po ang ating pag-aaralan. Ito bigyan natin ng pamagat, mga minamahal, na inihandang ligtas na lugar ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaluluwa. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mayroon palang lugar na inihanda ng ating dakilang Diyos, na lugar para sa kanyang mga mananampalataya. Amen. So sa ating buhay, binigyan tayo ng free will ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung pipiliin natin, mga minamahal, yung makipot at yung malapad. Amen. So sa ating buhay, talagang napakahirap na dumaan doon sa makipot na pintuan. Amen. At doon sa malapad na pintuan, mga minamahal, ay napakadaling pumasok, ngunit sa dulo noon ay ang kapahamakan. Amen. Tayong lahat, mga minamahal, bakit tayo naririto, mga minamahal? Bakit tayo nagtitiis, tinitiis natin ang napakainit na panahon? Nandito tayo na ang iba sa atin nanggaling pa sa malalayong lugar. Amen. Dahil tayo po ay sinisikap natin at pinili natin po yung makipot na daan. At ang dulo naman noon ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. So bagamat tayo, mga minamahal, sa ating buhay, Kristiyano, na tayong lahat ay marami tayong mga pinagdadaanan, mga iba't ibang pagsubok sa ating buhay, ngunit talagang pinipilit natin na gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinipilit natin pumasok doon sa makipot na pintuan, na alam natin na sa dulo nun, mga minamahal, at the end of the day ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. At may isang illustration po dito, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, di po ba pag tayo ay nagbibihis, titignan po natin ang ating sarili, ang ating mukha sa salamin. Amen. Tayong lahat, pag tayo ay humarap sa salamin, nakikita natin yung talagang totoo, yung talagang tunay na ating itsura. Amen. At sa ating buhay, makikita mo doon sa salamin, titigan mo yung iyong sarili, makikita mo na ikaw talaga yon. Amen. At ang salita naman ng Diyos, ito ay salamin ng mga tunay na Kristiyano, yung mga tunay na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat po muna tayo pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating
dakilang Diyos na tayong lahat mga minamahal, tayong lahat ay bilang mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sinabi ng ating dakilang Diyos na ibinigay niya ang Espiritu ng Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. Amen. Iisa ang Espiritu ng Diyos na nasa buhay po natin. Amen. Datapwat sa ating buhay, sa bawat isa sa ating mga minamahal, iba-iba, mayroong pagkakaiba kung paano natin ginanap o paano natin gawin yung ating relasyon, yung ating paglilingkod na tayo ay humaharap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na bagamat tayo ay may iisang Espiritu, ngunit iba-iba yung ating ginagawa, yung ating ginaganap. Iba-iba kung paano tayo gumagawa. Iba-iba kung tayo mga minamahal, kung tayo ay nagpupuri, iba-iba yung naging action natin. Mayroong mga iba talagang nandyan na tuwang-tuwa, nariyan ang kagalakan na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan mga minamahal na talagang yung dalawang kamay ay talagang itinataas sa ating dakilang Diyos. Amen. At yung mga iba naman ay nariyan na simple lamang yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na bagamat iisa yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, ngunit iba-iba yung ating ginagawa. Hindi po pare-parehas. Amen. Na kung inyong papansinin mga minamahal sa ating paglilingkod mga minamahal, na alam natin na dito sa pastoral o dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito yung ligtas na lugar sa ating kaluluwa. Amen. Ito yung ligtas na lugar dahil tuwing tayo ay naririto, ang dakilang Diyos ay kanyang ipinatapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na bagamat sa ating paglilingkod, sa ating pagpapatuloy, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating paglilingkod, talagang nariyan ang mga pagsubok, ang mga bundles of problem sa ating buhay. Ngunit talagang tayong mga minamahal, tayong mga matatapat, tayong mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang pinipilit natin na tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating buhay na kung hindi mo pipilitin ang iyong paglilingkod, mga minamahal, hindi tayo makakarating doon sa ipinangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Amen. At kung dumating na yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo muli ay tumingin doon sa salamin, sa mga tunay na Kristiyano. Ano po yung tunay na salamin ng mga Kristiyano? Ito po ay yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bagamat nariyan ang mga problema na yan, mga minamahal, yan ang nagtuturo sa atin yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang salita ng ating Diyos, yan ang ating kaligtasan, yan ang ating katatagan, yan ang ating pag-asa sa ating buhay. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, na ang ating Diyos na pantay-pantay po ang pagtingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po sa bawat isa po sa atin. Sa ating buhay, mga minamahal, kahit matagal na tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, o kahit bago lamang po tayo sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pantay-pantay po ang tingin ng ating dakilang Diyos po sa bawat isa po sa atin. Amen. At napakahalaga, napaka-importante sa ating buhay na i-aspire natin na tayo ay makapasok doon sa makipot na pintuan. Amen. At ating panatilihin, ating ipagpatuloy
ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang yang paglilingkod ay talagang napakahalaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At dito mga minamahal, paano po natin malalaman, paano po natin mararamdaman po mga minamahal kung ligtas na o safe na ang ating kaluluwa. Safe na at ligtas na ang ating kaluluwa mga minamahal kung ating nababasa o ating alam o memorize na yung awit chapter 23. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na diyan po natin malalaman mga minamahal yung kung safe na ang ating kaluluwa. Ang sabi nga po dito mga minamahal sa awit 23 verse 1 up to 3, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yan po ay ang binasa ko hanggang 1 up to 3. Ngunit yan po kung ating babasahin mga minamahal, ang buong talata ng 1 hanggang 6. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At dito po mga minamahal sa ating binasa mga minamahal, dito sa verse 1 na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay binigyan tayo ng isang tunay na pastor. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na unang-una mga minamahal ay ang ating ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So ang kanilang mga turo mga minamahal, ang kanilang mga pangangaral na ito ay lagi tayong inire-remind sa bawat isa sa atin na napakahalaga ng paglilingkod. Amen. Na at ang pangungusap ng ating iginagalang na Ebanghilista, ito ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Lagi nilang ipinapangaral upang yung ating kaluluwa ay maligtas. At sa ating buhay na tagasunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isang tinig lamang ang ating pinakikinggan. Amen. Kung titignan natin mga minamahal, maraming tinig tayong mga napapakinggan. Ngunit sinabi ng ating dakilang Diyos, isang tinig lang ating napapakinggan. Katulad ng pangangaral ng ating iginagalang na Ebanghilista na tayo ay yung kanilang pangangaral, ito ay tumatak na sa ating mga puso. Amen. At yung mga salitang yan yung mga gabay na tayo ay makakatiyak mga minamahal na yung pangangaral na yan ay ligtas na ang ating mga kaluluwa. Amen. At ito ang nakakalungkot isipin na maraming mananampalataya na sila ay nakikinig sa mga ibang tinig. Halimbawa, ang tinig ng sanlibutan. Ano po ba ang tinig ng sanlibutan? Ang kalayawan, lahat ng uri ng vices. Nariyan na yun, yan yung kanilang mga pinapakinggan. At minsan yun po yung sa ating paglingkod, yan po yung kanilang napapakinggan. Kaya ang iba ay hindi na talagang nagkukulang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Na yung kanilang puso ay half-hearted. Hati na yung kanilang mga puso. So sa ating buhay, although nariyan ang mga kaliwat kanan na tinig ng sanlibutan, alalahanin natin na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya tayo po bilang narito na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang patuloy lamang po tayo, isang tinig lamang ang ating pakikinggan. Amen. Ang sabi nga po sa aklat po ng John chapter 10 verse 27, ang sabi nga po, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig
At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po tunay na tayo mga minamahal ay pinagpala, tayo po ay mapalad dahil tayo po ay may tunay na pastor at meron din po tayong mga aliw sa ating buhay. Amen. Mayroon po tayong pastor na silang nag-iingat sa ating kaluluwa at ang pangalawa po yung mang-aaliw sa bawat mananampalataya. Amen. Saan po natin makikita yung mga aliw sa ating buhay? Doon po natin makikita mga minamahal, doon din po sa aklat ng Awit chapter 23. Yan po ay makikita po natin sa verse 4. Ang sabi nga po dito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod nagsisialiw sa akin. Dito po sa verse 5. Okay na po, hanggang doon na po sa 4. Yung nabanggit po dito na nagsisialiw, yan po na bawat isa po sa atin tayo ay inaaliw ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. So tunay nga po na sa ating buhay, mga minamahal, bagamat tayo ay dumaraan. Sino ang hindi dumaraan sa mga pagsubok? Lahat po tayo ay may kanya-kaya mga problema na mayroon tayong mga pagsubok. Ngunit ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, katulad po ng ating naramdaman kadina nung tayo ay umaawit, inaaliw tayo ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat ipinapadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na presensya, tayo po mga minamahal ay may kagalakan. Tayong lahat ay uuwi na may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Kaya kung bakit tayo balik ng balik dito sa banal na gawain, dahil ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa ating buhay, kung ang kapalit ng kaligtasan ay tayo ay manatili sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, bakit hindi po tayo maglilingkod? Amen. Na sa ating buhay, mahalaga ang bawat oras na sa araw-araw ay tayo ay manatiling naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na napakahalaga na sa bawat isa sa atin, tayo ay laging manatili at tayo ay magpatuloy upang ating makamit yung dulo ng makipot na pintuan at ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ano po yung dapat nating gawin upang tayo po ay manatili ang ating kaluluwa o ligtas ang ating kaluluwa? Ating buksan ang ating Biblia po dito po sa aklat ng Jude chapter 1 verse 21. Jude chapter 1 verse 21. Ang sabi nga po dito, na magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggay. Amen. Ang sabi nga po dito na tayo ay magsipanatili. Amen. So napakahalaga pala na tayo, lahat ng mananampalataya ay magsipanatili sa ating paglilingkod, magsipanatili sa ating buhay Kristiyano. Amen. Na alam natin na talagang sa buhay natin na yan ang problema. Ngunit yan po lamang katulad ng ipinalawanag ng ating beloved UP na yung mga problema na yan ay sangkap lamang ng ating mga buhay. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na kung ating naaalala mga minamahal si Noah na talagang gugunawin na ng Diyos ang sanlibutan dahil sa sukdulan na ang kasalanan ng mga tao. At inutusan si Noah na gumawa ng malaking arka at upang doon sila maligtas. Amen. At alam na po natin yung istorya niyan mga minamahal na nung dumating yung malaking baha, ang kanyang pamilya
ang naligtas. Amen. Although sila po ay naligtas po sa pamamagitan ng pinagawa ng Diyos na arka, sila po ay naligtas dahil sa kanilang pagsunod sa ating dakilang Diyos. Amen. So maging sa ating buhay, kung tayo ay susunod sa ating dakilang Diyos, kung tayo ay manatili, tayo ay magpatuloy, atin pong makakamtan yung pinangako ng ating dakilang Diyos, yung sa makipot na pintuan, na ang dulo naman nun ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo bilang mananampalataya, nandito na po tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo na ay nakasakay sa malaking arko, tayo na ay nakasakay sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na tayo pwedeng umalis, hindi na tayo pwedeng lumundag sa tubig dahil alam po natin na tayo ay mapapahamak. Amen. So tayo ay manatili sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi siya naglilikat. Alam niya yung ating pangangailangan lahat, mga minamahal, na ang kanyang kagandahang loob ay nariyan lagi. Amen. Na tunay nga po na tayong lahat ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay nga na po na tayo lamang ay magpatuloy yung ministeryo na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos ay ating ganapin, ating gawin habang tayo ay naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo po at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos na tunay na ang ating Panginoong Hesus na talagang napakabuti po niya sa ating mga buhay. Amen. Na lahat tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay, mga minamahal, na bagamat napakalayo ang langit, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng dakilang Diyos ay para sa ating lahat. So ating umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng may tinig, lahat ng may labi ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating iparinig sa ating dakilang Diyos na napakabuti niya sa ating mga buhay. Hallelujah.
ating dakilang Diyos. Kung sa oras na ito mga minamahal, mayroon tayong mga alalahanin, mayroon tayong mga problema, mayroon tayong kahilingan sa ating dakilang Diyos. Problema sa buhay, sakit, karamdaman, cancer. Ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras na ito, alam niya ang kalagayan ng iyong puso. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Ang ating dakilang Diyos ay pakikinggan niya ang iyong panalangin sa Kanya. Makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang presensya ng ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, mga minamahal. Ng ating dakilang Diyos, kung mayroon tayong mga problema sa ating buhay, ang sabi ng Kanyang salita, siya ang ating mang-aaliw. Ang aaliw ang ating dakilang Diyos. Ibigay natin sa ating dakilang Diyos ang mga alalahanin na yan. Hindi tayo papabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na pag tayo ay humiling, tayo ay Kanyang ipagtatabuyan. Pakikinggan niya ng ating dakilang Diyos kung anuman ang iyong kahilingan. Kausapin mo ang ating dakilang Diyos. Kausapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating awitin ang awit na ito. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nariyan sa kalangitan at nakatunghay sa amin, sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Narito ang iyong mga anak, Panginoong Hesus. Narito sila ay lumapit sa iyo, Panginoong Hesus. Dala-dala ang kanilang mga suliranin, ang kanilang mga problema, ang mga sakit, karamdaman, financial problems, Panginoon. Ito ay katugunin mo, Panginoong Hesus, na tunay nga po, Panginoong Hesus, ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisa nga manalangin, mga minamahal. Ating pumunang ipanalangin ang ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpala, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay dinadalangin namin, Panginoon, ang kalakasan ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Kalakasan, Panginoon, at bigyan ba sila ng haba ng buhay, Panginoon, maging sa kanilang mga katuwang, mga beloved Almeida children, na patuloy ang ipagkaloob ang iyong dakilang pagpapala sa kanilang buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay kung tayo ay may mga personal na panalangin sa ating dakilang Diyos at ating
ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay ipatong sa parte ng ating katawan kung saan nariyan ang karamdaman at tayo pong lahat ay sama-samang palayasin ang mga karamdamang ito sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami, O Diyos, sabay-sabay kaming nagpupuri, sabay-sabay kaming pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit, cancer, high blood, diabetes, asthma, arthritis, breast cancer, gallbladder stone, prostate cancer, trangkaso, dengue, COVID-19, cast out, in Jesus' name, cast out, in Jesus' name, be healed, and receive the healing, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang ating mga panalangin, ito ay kanyang kinatugon na. Amen. At kung kinatugon na ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mga kahilingan, mga minamahal, tayong lahat ay sabay-sabay nalulundag ng 3 beses, sabay-sabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po mga minamahal ay dadako po sa announcement, at ito po dadalhin po ng ating beloved elder, beloved Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating malapay noon, sa kanyang salita natin pong napakinggan. God bless sa ating pong pinagpalang mga ating pong beloved brother Romy Benitez. At tunay nga mga minamahal ang Diyos ay naghanda sa bawat isa atin ng dako na kung saan tayo ay magkaroon ng kapanatagan sa ating buhay. Amen. Magkaroon ng pag-asa ng pagkataon na ating kasama ang ating malapay noon, makausap at higit sa maramdaman ang kanyang mga presensya. At madalas natin yan na talaga matagpo mo minamahal dito sa gawain ng ating malapay noon kung saan tayo laging nakatipon mo minamahal. Amen. Dito tayo regular na nakapakikinig ng salita ng malapay ng mga patutuo at mga talaga papuring awitin na kapag ating maramdaman ang presensya ng malapay noon. Sabi nga, ano mga sitwasyon mayroon tayo, ano mga problema, pagsubok ang ating pinagdaraanan ay patuloy na atin yan na mapagtatagumpayan dahil alam natin tayo sumasampalataya, kasama natin ang buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan natin ang ating malapay noon. Amen. At ang patuloy pagbati at pinakamataas na pagululuwalhati, pagsamba, pagdadakila para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, dobling paggalang, pagbati ng magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Willie Estrada Almeida, at lagi po natin inaalala, mabalturo nila isang aral natin pong minawag ginagang na Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa, sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyong po datihan man, isang upalang hapon po sa ating lahat, at syempre sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers dito sa Pilipinas, maupalang hapon po sa inyo, at kung kayo man nasa ibayong dagat, isang upalang araw po. Amen. At tayo po mga minamahal ay dala ko po mga minamahal sa ating pong regular na announcement. Kung wala naman po tayong kasama ngayon na mga bisita o baguhan, hindi pa nakatanggap sa malapay noon, tayo po ay dala ko sa ating pong regular na announcement. At napakalaga po mga minamahal na ang patuloy panawagan ng bawat isa atin na tayo ay dumalo, mga minamahal ng 3 times a week. Amen. Ang balagawain ng malapay noon,
isinagawa 3 beses po sa isang linggo para sa ating mga minamahal na bisita sa mga baguhan. Miyerkules po ang ating pong midweek service tulad kanina. Nag-start po tayo 1:00 ng hapon, natapos na po tayo ng 5:00 ng hapon po. At ang ating pong overnight prayer tuwing Friday po, nag-start po tayo ng 9:00 ng gabi, natapos na po tayo ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service po, mga minamahal, tuwing linggo, nag-start po tayo ng 9:00 ng umaga, natapos na po tayo 3:00 ng hapon. At gayon din may Bible study rin po, mga minamahal, ang malapay noon at sa Kabagal, tuloy-tuloy po yan na dinanaos dyan sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez sa residence po, mga minamahal, tuwing Tuesday po. At nag-start po yung 2:00 ng hapon hanggang 5:00 rin po ng hapon nagtatapos, mga minamahal. Kaya patuloy tayong in-encourage na tayo po ay dumalo sa gawain ng malapay noon. Amen. Lalo kapag tayo ay may pagkakataon, mga minamahal, na makadalo, tayo talaga, mga minamahal, ay magsikap dahil sabi nga ng Biblia, ang laging sumasagana sa gawain ng malapay noon, makapangyarihan ang ating makakamtan. Amen. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa malapay noon na kailanman ay hindi tayo mapanghihinaan ng loob, anumang kabigatan, pagsubok sa buhay na mayroon tayong pinagdaraanan. Dahil ang Diyos ay siya nang bibigay ng pag-asa at kalakasan sa bawat isa atin. Kaya magpatuloy lamang po tayo na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At yung ating rin po pagdaan ng 5 piso, 10 piso, mga minamahal, diyan po sa maliit na box sa ating po bilang sa information. Patuloy po, mga minamahal, na tayo ay makapagkaloob upang siyempre patuloy masuportahan ang balagawain malapay noon through TV program, mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa at mga kababayan na sila po ay nakapanonood na gawain malapay noon sa una't pangalan ating malapastor with Israel Med, nagkakaroon ng katugunan sa kalang dalangin at siyempre sila rin po ay iniligtas ng ating malapay noon. Kaya patuloy tayo magkaloob ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos higit pa, mga minamahal, ayon sa ating pag-ibig sa ating malapay noon. Ihulog natin dyan sa maliit na box po, dyan sa ating mobilis information. Amen. At patuloy tayong maghayo, mga minamahal, mag-follow up sa ating mga kapatiran. Patuloy natin ipaalala sa kanila ang kabutihan ng malapay noon. Amen. Miss na sila ng malapay noon sa ating mga kapatiran na bihira na pong ating makasama sa paglingkod sa malapay noon. Bagamat sila atin din minsan nakikita na wala naman po ginagawa po, hindi naman sila busy kapag gawain, araw ng gawain ng malapay noon. Patuloy natin sila po ay ipalo ang mga minamahal at ang pag-ibig ng malapay noon ay muling sumayin ng mga minamahal. Pagpalain tayo ng malapay noon at maghayo tayo sa ating mga kababaryo, sa ating mga pamilya na hindi pa natin nakasama sa malapay noon. Patuloy natin siyang ilapit sa panan ng malapay noon upang tayo po ay pagpalain lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay magsikap rin po, mga minamahal, siyempre sa ating po, mga minamahal, na papatuloy sa ating pagpupuri sa ating malapay noon. At bagamat patuloy po, mga minamahal, dito sa ating syudad ang curfew po, mga minamahal, ang protocol po, mga minamahal, naway makapagpatuloy din tayo na makasunod sa kalooban ng ating malapay noon. Amen. At kung mayroon mang gumugulo sa ating isipan, mga minamahal, nais nating magpa-counsel sa ating mga beloved sisters, mayroon po ba kayong katarungan? Maaari po kayong lumapit sa ating beloved at divine dyan po sa beloved sister information rin po, beloved daughter na ating pong beloved ordained preacher. Anda po nila kayong paglingkuran. At sa ating naman pong mga beloved brothers, dito po sa lura na ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal, lumapit lamang po kayo, mga minamahal, dahil napakahalaga na tayo ay nagpupuri sa malapay noon ng maliwala sa ating puso at isipan, walang anumang katanungan, mga minamahal, upang ating may pabot ang ating pinamatas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Amen? Praise the Lord. At meron rin po, mga minamahal, lay hands, mga minamahal, after ng ating pong closing prayer. Bago tayo lumapit dito, mga minamahal, tayo po yung magpatuloy sa ating paralangin dyan sa ating kinupang patuloy ang kahabagan nating malapay noon ay sumaatin po, mga minamahal. Amen? Amen. Praise the Lord. At sa Saturday po, mga minamahal, ay magkaroon po tayo ng general cleaning po, mga minamahal. At napakalaga nga po, tulad nung nakaraan po, mga minamahal, ay nagkaroon nga po ng general cleaning po dahil alam po naman natin, mga minamahal, na talagang nung mga nagdaang linggo ay ilan sa atin ang talagang tinamaan po ng trangkas, mga minamahal. At napakahalaga na siyempre mabigyan din natin ng pansin yung ating bahay sambahan, mga minamahal, tayo magkaisa, magtulong-tulong po tayo na
maglinis po mga minamahal ng ating pong bahay-sambahan. At mga minamahal, sabi nga sa mga simple paraan lamang kung paano tayo makatutulong, sana yung ating mga basura ay kapag yung mga pinagbalatan po natin, dapat alam po natin mga minamahal na itapon sa tama po mga minamahal para nakatutulong tayo sa mga simpleng bagay na yan, mapanatili ang kalinisan sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Inulit po natin mga minamahal sa darating po na Saturday po, meron po tayong general cleaning po mga minamahal sa lahat po ng mga ginagamit sa mga basang mga At syempre, open din po sa mga nais na makiisa sa ating mga kapatiran, ay open na open po para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Lahat ng pinagpala sa hapong ito, na pupuri sa mahal na Panginoon, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po, darako sa ating po closing prayer, tayo po tumayong lahat mga minamahal, upang tayo po ay sama-samang mapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Narito po ating po beloved brother Zeldy de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ay po, nagpupuri pa sa salamat, mahal na Panginoon, sa taglay po namin kalsugan, kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy ka namin mapaglingkuran po rin, pasalamatan, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa hapong ito na pinagpalatilingasan mo namin sinagawang paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat mo, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi sa makalangit na awitin, joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po na aming beloved Finest Generation Choir combined with youth and singles choir, mahal na Panginoon, ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan, tanging naming kayamanan, kagalakan, kalakasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay ng katapatan yung manak, sa pagbibigay ng kaputandog, mahal na Panginoon, kami pagpalain sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral, ikintal mo sa aming puso, mahal na Panginoon, banal na salita at papamuhay po namin ito na may pananampalataya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na naririto, mahal na Panginoon, na binibigyan mo ng kagalakan, pagkaunawa, mahal na Panginoon, sa kalagayan ng kaligtasan na pinagsumakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Tayo, ang iyong mga anak na walang dito, mahal na Panginoon, tumanggap na pabautismo sa pangalan mo, mahal na Panginoon, na hindi na po nagpapatuloy, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na Panginoon, po, nawa mo sa kanila, mahal na Panginoon, kalagayan ng kaligtasan na ito, mahal na Panginoon, aming sinasagawa, may katapatan sa iyo, mahal na Panginoon, na ito, mahal na Panginoon, aming kaligtas at buhay na walang hanggang maging dito sa lupa, mahal na Panginoon. Kaya sa araw po, mahal na Panginoon, ng aming overnight prayer, mahal na Panginoon, muli pagbuklodin mo kaming maligaya naglilingkod sa iyo katulad ng unang pag-ibig namin humaghigit pa, mahal na Panginoon, upang kami din mawalay sa iyo, alang-alang sa iyong kabagan, sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kung paano mo kayo pinarating na maluwa natin sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Ganun din po, habang samantala namin pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, protektahan mo kami sa pandemic na lumalaganap COVID-19, mahal na Panginoon. Ilayo sa disgrasya at kapamakan, mahal na Panginoon, paratingin mo na mga lahat iligtas sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa higit sa lahat, ang pag-ibig ay amin lahat ay mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. Salamat po, alalahanin mo din po kami, mahal, sa buhay na hindi po kasama, mahal na Panginoon, sila po, mahal na Panginoon, makasama namin ayon sa kapamaran, sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal at ginagalang aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.